dumaan sa kalsadang ito sa bayan ng MacArthur sa Leyte, hindi maiwasang mapatingin, mapatanong at matakot sa kanilang natatanaw. Sa gitna kasi ng malawak na lupain, may biglang sumulpot na isang gahiganteng barko. At sa nakalipas na mga linggo, ang barkong ito mula sa dagat abay tumawid papunta sa lupa. Ang mga dinaanan nito, inararo at sinira. Tuloy ang tingin dito ng mga residente, isa itong halimaw. Hindi lang daw kasi ito simpleng barko, kundi cutter suction dredger. Gagamitin sa pagpapalawak ng operasyon ng black sand mining sa Leyte. Kaya ang mga residente ng bayan ng MacArthur, sa takot na masira pa ang kanilang mga lupain, nagbarikada para ito'y harangin. Sa laki ng kanilang binangga, sa dasal na lang daw sila kumakapit. Gabi-gabi silang nagpe-prayer vigil. Sa laki na yan, siguradong na may mangyayari dito talaga sa aming bayan. Mahirap yung kalagayan namin ngayon kasi nagpupuyat, kinakabahan. Please, kung sino man makarinig sa amin, tulungan niyo kami. Yung sunod na henerasyon namin, ano ang kakainin nila kung puro tubig na ang nagahari dito sa lupain ito? Ang pakikibaka ng mga tiga MacArthur laban sa black sand mining, madadaan nga ba sa santong dasalan o mauuwi lang sa santong paspasan? Sa pagdating namin sa bayan ng MacArthur, hindi ko inasahan ang salubong ng mga nagpoprotesta sa akin. Mukhang natutuwa yung mga taga rito na nakarating tayo dito sa kanilang lugar. Kasi nga, hinihiling nila talaga na marinig yung kanilang boses. Ito na yung kanilang barikada. Nakalagay na yung kanilang mga gustong iparating sa gobyerno. Thank you for coming. Ay, basta gusto lang naman ho namin marinig din ang tinig ninyo. So ito yung mga hinihiling nyo? Ayaw nyo nung black sand mining dito? Ayaw namin. Hindi ho kayo namamalikmata. Narito ho ako sa bayan ng MacArthur sa Leyte, kung saan may barko na nasa gitna ng dating palayan. Yang barko na yan, ipinoprotesta ng mga taga rito dahil gamit daw yan sa black sand mining na malaking issue ngayon sa bayang ito. Tumawid ho yan mula doon sa dagat, papunta doon sa kabilang bahagi saan kukunin yung black sand na yun po yung ginagamit sa paggawa ng mga bakal na ginagamit sa infrastructure, pati na sa paggawa ng mga sasakyan. Yun nga lang, ayaw ho yan ng mga taga rito kasi makasisira sa kanilang kabuhayan daw at sa kanilang kalikasan. Ang higanting dredger, pagmamay-ari ng kumpanyang MacArthur Iron Projects Corporation, isang mining firm na nagmimina raw sa Barangay Maya mula pa noong taong 2020. Magnetite o black sand ang minimina nila rito. Ito ang pinagkukunan ng iron ore na kalimitang ginagamit sa paggawa ng bakal. Gayunman, nasuspende ang operasyon ng kumpanya noong 2022 dahil inireklamo ng mga residente ang mga nasirang irrigation canals. Lubha raw kasing naapektuhan ng pagmimina ang mga pananim ng mga magsasaka, pati na ang mga palaisdaan ng tilapia na kanila ring ikinabubuhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nire-repair ng kumpanya ang nasirang irigasyon ng mga magsasaka. Pero nitong January 25, namataan na lang nila ang dambuhalang barko sa baybayin ng bayan ng MacArthur hanggang tinawid na nito ang dagat at dumaong sa kanilang dalampasigan. Laking gulat na lang nila na sa loob ng 2 linggo, nakapasok ito ng 650 meters mula sa dagat hanggang sa kung saan ito inabot ngayon.
At lahat daw ng dinaanan ng barko nakalbo. Dati dito mga puno ng nyug, tapos tinamano ng buhangin, bato-bato, padaanan ng barko. Pupunta dito po sa Barangay Maya. Tawid ulit sila ng kalsada para doon sa minahan. Black sand mining is through magnetic separators. May ikot lang na magnets, kapit na siya doon. Pag malaki operation mo, marami kang kailangang technology or equipment. Kung mineralize yung lupa mo, hindi mo pwedeng tamnan. Na-interview ko ang leader ng mga nagbabarikada, si Jesus. Mang Jesus, ano ho yung ipinoprotesta nyo rito? Ang ipinoprotesta po namin dito ang totally na pagpapahinto ng pagmimina. Dahil ang pagmimina po nangyari 2010 pa. 2012, malaki ang turisyo ng mining company. Pumatay po ito ng 27,000 kilos na crude tilapia galing sa bito ng lawa. So nasisira ho yung kabuhayan Yes po, nyo? ma'am. Ano ho itong barkong to? Saan ho nang galing daw? Bigla na lang yan dumating rito at sinasabi na wala pa silang permit sa pagmimina, pero bakit dumating ang isang barko na malaki? Gagamitin daw ho ito sa pagmimina? Ayon sa mga ipinapalabas na pag-uulat ng mining company, isang kagamitan pagmina po yan. Saan Tatawid po papunta ho daw? dito sa aming prime. Sa kabila? Yes po. Masisira naman yung mga... Yes, sira na ma'am. Tutuluyan na nilang wasakin ang prime irrigated rice land ng MacArthur Leyte. Isa pa sa ikinababahala at ikinagagalit ng mga residente, ang mga nagtatrabaho raw sa minahan, pati na ang nag-o-operate ng dredger na barko, mga Chino. May Chino ho Yes po dyan? ma'am, marami. O itong buwan lang to, kasabay ang isyo na nagbabalitaktakan sa Senado. Ang binabanggit sa gitna ng karagatan. Bakit dito nasa mainland kami walang gobyerno na tumatanong kung anong nangyayari sa amin? Ang tinutukoy nyo ho yung issue sa Spratlys Opo, ma'am. na bakit doon kalaban yung mga Chino. Pero dito, sabi So nyo, pero may accommodated yan, nakahotel yan eh. so may Escorted pa. mga Chino ho Opo, dyan ma'am. sa loob. Opo ma'am. Ang sabi pa ho ng kumpanya, nakakapagpaganda raw ng soil quality yung ginagawa nilang black sand mining. Ano masasabi nyo roon? Sino ba talaga ang papaniwalaan ng taong bayan? Ang iyang scientifico na pagsusuri galing mismo sa ating Departamento ng Agrikultura o yung mapanalinlang ng mga Chino? At saka sa tingin nyo ho, ano nangyari sa mga palayan? Eh wala ma'am, non-productive until now. Ano ho nangyari sa lupa? Wala, Kasi, naging lawa. paano ho yan? Hanggang kailan po kayo magbabarikada rito? Hanggang hindi kami pinapakinggan ng gobyerno, hindi naman kami violente. Nananawagan lang kami kung nasaan ang gobyerno sa aming daing. Anong balak nyo ho ngayon? Eh kaya nga, tumutulong na kami na maging national issue na sana dalhin na ito sa Senado. Kung ano ang pagkakamali noong una, ituwid naman ng gobyerno. Dahil kapag ka na ng mga Chino at big time na politiko, pabor sa libo-libong magsasaka. Thank you so much, ma'am. Thank you for hearing us, ma'am. Salamat ho, kami dapat magpasalamat. Pinaparinig nyo yung inyong mga hinaing. Para among mga anak, ma'am. Naririnig ho namin kayo, nakikita namin ang placard nyo. Anong gusto mong sabihin? Mawawala ang kinabukasan ng kabataan dahil sa pagmimina ng lupa. Kung hindi ho naharangan ng mga residente o ng mga nagbabarikada, yung barkong yan, dito dadaan yan. In fact, nagawa na nila yung kalsada papunta doon. Nandun kasi yung minahan para sa black sand mining. Malinaw na ang pakay ng barkong ito makatawid ng highway papunta sa minahan ng magnetite o black sand. May 14 na kabundukan sa may Central Leyte. Lahat sila volcanic source o volcanic origin. It so happens sa Central Leyte, duman din ang Philippine Fault Zone. Daan ng mga mineralizing fluids, maakyat, at nadidisperse ang minerals. Kasama doon yung iron. Very abundant yung lugar na yun. Kwento ng mga taga rito, bago pa raw nakarating ang barkong ito sa Barangay Maya, marami ng mga lupain ang napinsala. Lalo pat taong 2007 pa lang, inaprubahan ng MGB o ng Mines and Geosciences Bureau ang tinatawag na MPSA o Mineral Production Sharing Agreement ang kumpanyang Strong Built Mining Development Corporation na nabili ng investment o holding company na Bright Kindle Resources and Investments Incorporated o BKRI noong 2024. Sakop din ng MPSA ang MacArthur Iron Projects Corporation na nagsimula naman ang operasyon noong 2020. Ayon sa mga residente, maliliit lang daw ang mga makinang gamit nila noon para sa black sand mining.
Isa raw sa mga naunang naperwisyo ang palayan ni Patrocinia. Mga walang hiya kasi hindi naawa sa amin. Yung palay namin bumagsak na sa butas nila. Sir, maawa naman ho kayo sa amin. Tulungan nyo kami dito. Maraming palayan daw dito, lumubog, katulad ng mga nadaanan natin. Gawa nung operation ng black sand mining noong 2021. Kasi ngayon, sabi nung kumpanya, hindi daw sila nag-ooperate. Yun nga lang, sa kaso ng bukid ni Patrocinia, wala na, nauna nang nasira eh. Patrocinia, ano nangyari dun sa inyong bukid? Lumubog po, tapos na-mining po nila yung kalahati. May pahintulot ba ninyo yon? Wala po. Tinanong nyo ho, bakit ganon? Kasi po nung una, pumunta sila sa amin, may dala po silang pera. Kaya ayaw po ng asawa ko ibinta. Tapos umuwi po sila. Tapos nung kinabukasan po, pumunta po kami sa basakan po namin. Pagdating namin doon, bumagsak na po yung ibang palay sa mina-mining nila po. Bugwak ka na diha amon. Kita ka ho, di kami nakatanom kay ngadit bugwak. Oo. Kita ka ho, tamhag na. Puno-punuan ng tubig. Naapektuhan yung mga palay ninyo na tanim. Opo. Anong ginawa nyo ho pagkatapos nun? Nagdemanda po kami. Ano nangyari? Na-dismiss po. Dahil Hindi ko pa alam. Sa dako itong karoya, nga diri na din mag-mining. Kay dako itong din nga porisyo. pero sabi nila, mabibigyan daw ng trabaho yung mga taga rito. Sinasabi rin nila nakakabuti daw yung mining dun sa quality, yung kalidad ng lupa. Anong masasabi nyo doon? Hindi po yun totoo, ma'am. Kasi po, yung na-mining nila, hindi naman po pwede taniman ng palay po kasi puro nabuhangin. Wala nang ani. Wala na po. 6 na taon na po. Paglalaban nyo pa ba ito? Opo. Pati Kung mainit. baga may dabaga bumulig nga tao, may dabaga kasing-kasing nga baga, iton nga mining nga mag-undang. Pero dahil sa tuloy-tuloy daw na operasyon ng pagmimina, tinatayang nasa 14 hectares na ng palayan ang lumubog. Kasi doon kami naghahanap buhay, ma'am. Doon namin kinukuha lahat ng binubuhay namin para sa mga anak namin. Isang idlap lang po nawala. Kasi nawalan po kami ng hanap buhay. Nalulungkot lang po. Kasi ang tagal na namin may problema, ngayon lang po may pumunta dito. Masakit sa akin. Wala na, ang palayan namin. Hindi na maganda ang lupa. Sobrang 500 sak ang nakukuha ko. Ang hindi pa namimina. Ngayon, konti na lang. Hindi pa mabot 200 sacks. Kahit na rehabilitate ba, ilang years pa bago yan magamit. Patay na kami lahat. Gutom. Ipinakita rin sa amin ang mga nasira nilang irigasyon. Yung main canal na dinadalaw yan ng irigasyon ay bumagsak po siya dahil hindi na po nagagamit. Nangako po sila na gagawin nila. Pero hanggang ngayon wala pa silang naumpisahang gawin. Pinapanagot po namin sila sa pamamagitan ng pag-rehabilitate ng mga nasirang kanal at desiltation. Mas kinakailangan ng mga farmers ng agarang pagpa-drain ng pagbabaha. Hinihingi namin galing sa mga mining company ang comprehensive rehabilitation plan. Hindi pa po natin nakukuha hanggang ngayon. Ito naman ang Lake Bito. Wala pang 1 kilometro ang layo mula sa minahan. Dito sila nagpapalaki ng mga tilapia. Dagdag kabuhayan. Sana kung hindi nagkandamatay ang mga isda noong 2012. 27,000 kilos. Lugi ang mga namuhunan. Ang sinisisi nila ang naunang minahan ng Nikwa Mining Corporation. Sa lawang ito pa man din umaasa ang mga mangingisda ng Barangay Villa Imelda, katulad ni Shelo. Kasi ma'am, nakakawala siya ng pag-asa. Maabot po ng 500 kilos yung nakukuha ko sa isang fish pen. Since 2022, nasa mahigit 100 kilo na lang yung nakukuha namin kada harvest. Yung tubig namin, ma'am, bumaba siya ng mga 1 hanggang 2 metro. Mas malalim na yung hukay nila, kung kaya mababa na yung tubig namin. Hindi na kami pwede mag-alaga ng ganung karaming isda sa isang cage. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Nikwa Mining Corporation pero hindi sila tumugon sa aming paanyaya.
Kaya ngayon, masisisi ba ang mga residente na mariing tutulan ngayon ang nakikita nilang muling pag-ooperate ng black sand mining? Lalo pat nandito na ang higanteng barkong dredger na ito. Kasalot iton din kay mamay ba iton kadako-dako Kasi nga ni ang guti ay pala nga barko. Dako na taperde. Asay peton ma'am kay dakon duro. Ang gusto namin sabihin ngayon, gumalaw na ang gobyerno. Wala pong ideya ang National Irrigation Administration dito po sa pag-allow sa mining operations ng MIPC. Gumagawa na tayo ng paraan para lang matugunan ng mga kanilang pangangailangan sa patubig. Ang provincial government ng Leyte nagsumiti raw ng request para masuspinde ang pagpasok dito ng barko. Yung dredger na yan is not a friendly sight and is not welcome. Galing China ito. Sabi nga nila, binabantayan natin ang West Philippine Sea. Tapos dito pala sa East Philippine Sea. Mukhang hindi natin nabantayan. Ang tanong dito, hindi ba namin alam to? Hindi. Mukhang binaliwala rin kami. Dumiretso lang sila. Nabulaga na lang kami na nandyan na yung barko. Ang Sangguniang Panlalawigan issued a request to all parties involved. In particular, si MGB to suspend it. Gagawin namin lahat ng makakaya namin para yung dredger na yan is umatras. May mga permit sila galing sa taas. Kaya nakarating dito yan na wala namang problema. Wala akong power, wala akong ano dyan, kung bawal ba. Nasa gitna lang ako, wala akong pinapanigan. So ang part lang na ginhatag ang local government unit na business permit is tinatawag lang other construction of utility project in AC. Waray pa mag-issue ang munisipyo an operation and mining activity. But in fact, kita kung gibubuhat, tasubay lakot balaod. Actually, waray pa man mining nato nga issue, kundi inila nga parts kung kay ano nga umabot niya da. They are ready already to operate. However, wala pa silang approved nga 3-year work program. No movement, no extraction, no mining operation. Nitong Miyerkules, sa kalagitnaan ng aming pag-iimbestiga, nakatanggap kami ng mensahe na ipupull out na raw o aalisin na sa lugar ang barkong dredger. The company has posted a rehabilitation bond of 56 million pesos to the Mines and Geosciences Bureau or MGB. The funds assure the proper restoration of mined-out areas. MIPC will restore the land area to full cultivation before its return to the owners. In light of the current situation and in the interest of maintaining harmony and preventing further escalation, MIPC has decided to withdraw the dredger and reevaluate its current work plan. Sir, una po sa lahat, totoo ho ba yung press statement ninyo na ipupull out na yung barko? Yung po ay isinanggunin namin sa mga ahensya ng gobyerno. Matulungan muna kami. Subalit gusto ko pong linawin na hindi naman ho ganun kasimple yun, na hindi naman po kariton yung hihilahin namin pabalik. Ito po ay 2,000 tonelada halos at meron hong mga pangangailangan sa engineering works para gawin po kung iuurungan po yun. So anong status ngayon nung black sand mining ho na ginagawa dito? Ang black sand mining po since 2022 ay wala pong operation. So status quo? Status quo. Ano hong posisyon nyo ba dito po sa pagpoprotesta po ng mga residente? Iginagalang po namin yung posisyon nila na sila po ay may objection, meron ho silang mga grievance na tinatawag. Subalit ito naman po ay welcome sa amin. At ang kailangan po lang namin ay mabigyan din kami ng pagkakataon na yung aming side o yung aming pong kwento ay marinig naman kung ano po yung totoo. Sabi ho dun sa press statement nyo na nabasa ko, itong black sand mining will give thousands of jobs. Tama ho ba? Nung pagsisimula po nung aming operasyon dito, noon pa lang po nabigyan namin ng trabaho yung mga tao rito. At nagtumigil nga po siya noong 2022. Pero sabi ho nila, may mga Chino rin daw po sila nakikita na nagtatrabaho sa loob. So kahit ho yun, pinoprotesta nila. Gusto ko pong itanong kung ano po ang basihan at kung bakit po sila itutol. Sapagkat yung teknolohiya po na pagdadala namin ng dredger dito ay teknolohiya po na ating hiningi ang tulong ng ibang bansa dahil ito ho ay advancement sa technology. Kung iisipin nyo po, yung aming dredger ay napakalaki. Kaya ho, naging tampulan ng mga question
at kung ano mang yung pinoprotesta po nila So tungkol yung bahaging yun, naintindihan niyo po, na parang ang turing na nila dun sa CSD, yung cutter, suction dredger ay parang monster sa gitna ho ng kanilang mga taniman ng nyog at palay. Opo. Yung mga Chino po, talagang bahagi po ng kontrata na Bahagi na sila. nagtatrabaho po sila dyan sa loob ng kumpanya. And then yung iron ore na nakukuha po dyan, dinadala rin ho sa China, tama ho ba? For export po yun. For export. Oh. Kasi bahagi rin ho yun ng hinaing ng mga tao na kasi may issue ngayon ng China at Pilipinas. Tapos dito, yung mga Chino welcome naman at sa kanila dinadala yung iron ore. Opo. Ano masasabi niyo ho roon? Yung presensya po ng mga trabahante ng mga Chino rito, yung mga engineer nila, ay may kaukulang permit sa ahensya ng gobyerno, sa immigration, sa Department of Labor, bago ho sila makapagtrabaho dito. Sabi pa ho ng press statement nyo, yung black sand mining enriches the soil. It improves the soil quality. Tama ho ba yun? Ako naman po ay hindi eksperto tungkol doon, pero may pag-aaral po na ito po ay makakatulong tungkol dun sa temperature o dun sa alagayan po ng lupa rito. At dito rin po sa MacArthur, meron ho kasing mga area dito, no, sinasabi ho nilang agricultural land, pero meron pong mga portion ng lupain dito na swampy, na kailangan pong madretsa at kung nandun po sa ilalim yung mineral ay mapapakinabangan po. Ang problema kasi kapag over-mineralized ng iron ang lupa, hindi lumalago ang mga halaman, kaya nagkakaroon ng nutrient imbalance. Pangalawa, mataas ang density ng iron. Naharang nito yung mga katubigan at ibang mga salt solutions na kailangan sa paglago ng halaman. Kung kaya, nagiging bansot at di nagiging malago. Pero nasira daw po yung fish farms nila at pati yung mga kanilang mga palayan. Ang issue po dun sa lupa ay yan po ay nasasakop nung kasunduan sa gobyerno. Ang tawag po dyan ay MPSA. Parang partner po ang gobyerno at binibigyan po ang isang kumpanya ng karapatan na minahin itong isang lugar na ito. Subalit tungkol po dun sa pag-aari, ownership po ng mga lupa, ito ho ay pag-aari ng individual na tao na kung saan sila ho ay may dokumento, meron silang title, meron silang tax declaration. At bago po namin ito minahin, nakikipagkasundo po kami. May kontrata pong pinipirmahan dun sa individual na may-ari ng lupa. Mga walang hiya kasi hindi naawa sa amin. Yung mga nasira daw po yung kanilang mga fish farm at yung kanilang mga palayan at saka pati irrigation canals ho nila. Ano masasabi niyo ho doon? Una-una, meron naman hong mga grievance mechanism na itinakda ang ating ahensya ng gobyerno kung sakasakali po na meron po silang reklamo. Kagaya po nung nasabi ko na, noong pang 2022, tumigil po ang operasyon namin dito. Nagkaroon ako ng hope na talagang mapupull out siya. Pero magiging totally kampante lang talaga kami dito kapag wala na siya talaga dyan. Magbabarikada kami, handat na siya ng barko. Samantala, ang kinatawan ng 1st District ng Leyte at dating House Speaker Congressman Martin Romualdez at ang kanyang pamilya nadadawit sa issue dahil sa napaulat na di umano koneksyon nila sa MacArthur Iron Projects Corporation o MIPC. Sa official website kasi ng Bright Kindle o ng BKRI, nakasaad na taong 2022, inihalal bilang isa sa board of directors nito si Andrew Julian Romualdez, anak ng dating Speaker Romualdez. Isa naman daw sa major shareholders ng BKRI ang RYM Business Management Corporation, kumpanyang pagmamay-ari pa rin di umano ng mga Romualdez. Ayon naman sa mga ulat, noong 2024, binili raw ng BKRI ang SBMDC sa halagang 5 billion pesos. Ang SBMDC ang may hawak ngayon ng MacArthur Iron Projects Corporation. Bagay na siya ring alam ng mga residente. Nandiyan naman sa pinapalabas ng mga dokumento na binili ito ng speaker. Harap-harapan ako mismo nagsasalita. Pero ngayon nagtatago sila. Itinatago nila, nagiging apektado ang mga departamento dahil mismo
Ang regional offices na dapat gumalaw, si speaker ang naglagay eh. Paano gagalaw ang isang ahensya ng gobyerno pabor sa mga tao kung sila'y mandated ng mga politiko? Yun ho ang problema nyo. Yan ang problema namin. Matagal na kami rito, ma'am. Ilang linggo na kami wala bumababa rito ng ahensya ng gobyerno upang tanungin kung anong hinaing namin. Wala nakikipag-usap po sa Wala inyo? po, ma'am. Ang MacArthur Iron Projects Corporation po ay pag-aari ho ng individual na investor at wala pong kinalaman dito ang dating speaker. As a private corporation, wala ho kaming connection sa dating speaker. Hininga ng aming team ng pahayag ang opisina ni Romualdez. Sa kabila ng mga ulat at lumabas na datos, mariin pa rin nilang itinanggi na merong koneksyon si Romualdez sa SBMDC, sa MIPC, pati na sa BKRII. I am not an owner, shareholder, or any way involved in Strongbuilt Mining Development Corporation, MacArthur Iron Projects Corporation, or Bright Kindle Resources and Investments Incorporated. According to documents sent to my district office, the company has committed to withdraw the dredger and is reassessing its work plan in coordination with the local government units. We stand with the community in supporting responsible and sustainable mining that safeguards the environment while promoting jobs and livelihoods. Kami po dito sa MacArthur Iron Projects Corporation, hindi pa ho kami nagmimina. Pipigilan nyo yung isang bagay na hindi pa nagsisimula. Paano nyo po pipigilan yun? Eh wala pa naman po kaming sinisimulan. Kaso sa ngayon ho, masidhiw po yung mga damdamin nila dito po sa pinuprotesta nila. May chance pa ba for a dialogue? Meron naman po, laging may chance ang dialogue. Kung ganun po kasi ang kanilang damdamin tungkol sa kanilang ipinaglalaban, masidiri naman ho ang damdamin namin sa ipinaglalaban namin. Yung aming ginagawa dito ay above board. Wala ho kaming itinatago. Kaya po open kami. May ipinagtatanggol din naman po kami yung aming mga empleyado rito na nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng opportunity para magtrabaho. Yung opportunity para makadagdag sa social at saka economic development ng MacArthur bilang 5th class municipality, ito ang pagkakataon. Sapagkat sa buwis, sa mga projects, sa social responsibility po, Sinubukan din naming kuhanan ng pahayag ang mga kumpanyang Strongbuilt Mining Development Corporation at Bright Kindle Resources and Investments Incorporated. Hindi sila tumugon sa aming paanyaya. Bawat isa sa amin, may karapatan ipagtanggol ang lupa kung saan kami pinanganak. Kung sinasabi ng gobyerno, ikakabuhay namin, malaki ang epekto sa ekonomiya, 2% galing sa mining. Kung pumapasok sa kaban ng bayan, sa amin lang pakinggan kami ng gobyerno. Ilang linggo na kami dyan, pero wala man masking isa ahensya ng gobyerno na bumababa upang kausapin kami. Sana, bago nila payagan yung mga ganitong uri ng kumpanya, sana wag nating kalimutan na ang agriculture is the backbone of the Philippine economy. Pero pag yung pagkain ang nawala, wala na pong wala nang sa yung pinaghahanap buhayan natin. Bigas, hindi buhangin ang kinakain namin. Hanggang mawala yung barko na yan dyan, hanggang iuwi nila doon sa China. Ipaglalaban po namin yung karapatan namin para hindi sila makatawid doon sa palayan namin. Gusto ko po sana tulungan po kami para po hindi na, mawala na po yung mining dito sa amin. Kasi po, paano na po yung mga susunod na henerasyon namin, yung mga anak ng anak namin. Saksi ang probinsya ng Leyte sa mga pangakong tinupad ng kasaysayan. Hindi bangat I shall return, ang sabi ni General Douglas MacArthur. Kung kanino pa naman ipinangalan ang bayang ito na nahaharap ngayon sa issue ng black sand mining. Mga walang hiya kasi hindi naawa sa amin. Hinihintay ngayon ng mga taga rito ang pagtugon ng gobyerno nasyonal sa kanilang mga hinaing para raw sana babalik din sa kanila ang kumpiyansa at katahimikan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.